Saan ka pupunta? Anak, babalikan ko si Hazel. Hindi! Paano kung nagbago ang isip at hindi siya dumating? Darating si Manuel. Dahil kung hindi, mabubulok sa kulungan si Colleen. Andrea! Colleen! Sige, dito na ako alis. Dito na ako. Hindi ko na babalikan si Hazel. Pero ihanda natin na sarili natin na makukulong sa kulit. Welcome to our new home. Anong gusto mo? Magkwentuhan muna tayo? Sige na, kahit konti. Hazel, inaantok na ako. Kuya, may alak ka. Ano yung naginuman kayo ni tatay kagabi? Wala na si tatay. Ay, Hazel. Bakit nandun si tatay ngayon kay Hazel? Jeffrey, ano ba? Ilabas mo yung mga kapatid mo. Sumasakit yung ulo ko. Kuya, sabihin mo na kasi, ano bang nalalaman mo? Wala, sabihin ko na. Jeff, wag na wag mong sasabihin sa mga kapatid mo, ha? Lalong-lalo na kay Colleen. Ano ba kasing issue? Ba't kailangan ko sikreto sa kanila? Eh kasi pag nalaman ni Colleen yung kasunduan namin ni Hazel, sigurado ako sisisihin niya yung sarili niya eh. Lalo na pag nalaman niya na siya yung dahilan kung bakit kailangan kong balikan si Hazel. Ano yun, nahayaan niyo lang magalit sa inyo si Bunso? Mas gugustuhin ko na magalit siya kaysa makonsensya. Anak, yung galit nawawala yun eh. Pero yung konsensya, habang buhay mong dadalhin yun. Anak, napakabait na bata ni Colleen. Hindi siya marunong magtanim eh. Kaya sigurado ko darating yung araw, makakalimutan niya yung galit niya sa akin. Ay, hindi ko kasi alam kung nasasabihin sa kanila ng dahilan eh. Wala naman ako naiisip. Ako alam ko. Sinasaktan ni Hazel yung sarili niya. Uminom daw ng maraming sleeping pills kaya sinugod sa ospital. Dahil lang doon, babalik siya kay Hazel. Naniwala naman siya. Nagpaloko siya dun sa Hazel na yun. Bunso, nakita ko kasi si Hazel yun. Nung hinatid ko si tatay. Bagsak na bagsak yung mukha, parang wala pa sa sarili. Tsaka yung tao kailangan niya ng kasama eh. Yun yung iniisip ni tatay, baka kasi mamaya may gawin na naman sa sarili niya. Sorry ha. Masama na akong masama eh. Pero dapat hayaan na ni tatay si Hazel kung gusto niyang gawin sa sarili niya. Wala na siyang responsibilidad sa babaeng yun. Hindi pa nga sila, Analdi. Kahit anong gawin natin, mag-asawa pa rin sila eh. Tsaka si Jessica na wala na eh. Ayaw na ni tatay na may susunod pa. Paano kung umalis si tatay dahil sa akin? Dahil galit siya sa akin. Hindi. Bunso, hindi ganun yung ibig sabihin nun, Bunso. Bakit naman magagalit si tatay sa'yo? Baka naniwala siya kay Hazel na tinulak ko talaga si Jessica. So, wala sa'yo si tatay. Eh, paano kung sinabi niya lang yun? Paano kung hindi niya na ako matanggap dahil akala niya pinatay ko si Jessica? Good morning! Dito na ako, Hazel. Tumupad ako sa usapan. Kailan nababawi ni Timo yung statement niya? Manuel naman. Relax! Bakit naman nagmamadali ka? Patience is a virtue. Halika na. Hazel, kailan? Kailan nga? Ang aga-aga pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sisira sa usapan natin. Pero ngayon, kumain ka na muna, ha? Halika, masarap ang breakfast natin. Halika na. Wala akong gana. Manuel, kailangan mong kumain bago uminom ng gamot. Patience. Patience, Hazel. Relax, huwag mo ng patulan. Lalambutin ang puso niyan. Ang importante, nabawi na kita. Wala akong pakialam kahit na sinasabi pa ng Felma na yun na siya ang mahal. Dahil nasa akin na si Manuel. Nagkausap na kayo ni Diana, right? Tungkol sa pag-withdraw mo ng statement. Opo, ma'am. Pero ma'am, natatakot po ako. Kasi nagsinungaling na ako, tapos babawiin ko. Di ba po perjury ang tawag dun? Lalalim po yung kaso ko. Sabihin mo na lang
naghahanap ka ng idadamay. Dahil naisip mo, baka mapababaw yung sentensya mo dahil doon. Bakit? Aayaw ka? Timo, ayaw ko sanang gawin to. Don't push me. Alam mo bang kayang-kaya kong gawing miserable ang buhay mo dito sa loob? Nabanggit ko rin kay Dayan. Alam ko po. Kaya nga po siyang napilitan kumbinsihin ako eh, di ba? Yun naman pala. Eh di i-withdraw mo na yung statement mo. Kasi hindi na naman buhay mo ang kailangan kong sirain o ang kaya kong gawing miserable, kundi pati buhay din ng anak mo, ng mga anak mo at ng asawa mo. Mahirap akong kaaway, Timo. Kaya kung ayaw mo magka-problema yung pamilya mo, sundin mo na lang kung anong gusto ko. Oh, by the way, I have good news. Naayos ko na yung panganganak ng misis mo sa Southcrest Premier Hospital. O, diba? Sosyal. Hindi na siya mahihirapan. Ano? Bumalik na naman si Manuel kay... Hazel! O, Ninang. Ano yan, Ninang? Tatawagan niyo si nanay? Oo. Huwag na. Huwag niyo siyang tawagan. Hindi rin naman sasagot yan eh. Kami nga hindi niya kinakausap. Kamusta ang nanay mo? Ayun, nagmumukmuk sa kwarto. Hindi lumalabas. Nahayaan na lang namin. Kawawa. Ito na naman tayo eh. Kawawa na naman ang nanay mo eh. Ah, si Hazel. Si Hazel na naman kasalanan nito. Yung impaktang bubut na yan. Naku! Anding, halika dito. Samahan mo ako. Susugurin ko siya. Ninang, para saan pa? Si tatay na nga nagdesisyon eh. Magagawa natin. Pato, hindi ko gets eh. Hindi ko gets si Manuel. Ano bang pumasok sa isip niya? Ha? Gigigil naman ako sa tatay mo eh. Pero teka, hindi kaya... Ano bang ginagawa niyo dito ni Hazel? Paano niyo natuntunan na nandito si Manuel at si Felma, ha? Oo nga. Eh, di dahil sa'yo. Hindi kaya ano, Nina? Andrea, totoo ba yung sinabi ni Jeffrey? Bumalik na naman si Manuel kay Hazel. Iniwan niya na naman kayo. No excuse, ha? Hello, Abel? Pumunta ka ngayon rito sa FMP. Ngayon na! Bakit pa kaya yung ginawa ito ni Manuel? Ngayon may pinagdadaanan ng pamilya niyo. Anak, kamusta si Colleen? Ayun. Di okay. Naisip niya naniniwala si tatay kay Hazel. Na totoong tinulak niya si Jessica. Si Felma, kamusta nanay mo? Para kaming bumabalik sa dati. Dito. Una kaming iniwan ni tatay. Hindi namin makausap na bahay si nanay. Hihirapan na naman kami.